So welcome sa ating morning revival preview. So mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 29, day 4. Kaya paganda ng paganda yung ating morning revival dito sa paksang ito na may kinalaman sa ating pagiging pinababanal para makapamuhay na isang buhay na banal at maihanda na walang kapintasan sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya paganda siya ng paganda. Magbabasa na tayo. Ang mga Bible verses natin ngayon ay 1 Thessalonians 5:23. Tong verse na ito. Napakakilalang kilala natin ito. Nalala ko, pag gusto nating banggitin na tayo ay tatlong bahagi, ito yung verse na ginagamit natin para patunayan sa mga tao na ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Kasi sa mundo, lalo na sa karelihiyosohan, ang alam lang ng tao, dalawang bahagi lang meron ng tao, katawan at kaluluwa. Pero sa pamamagitan ng versikulong ito, natuklasan natin, merong pang isa. At yun ang pinakamahalagang bahagi. At yun ay ang pantaong espiritu. Thessalonians 5:23, and the God of peace himself sanctify you wholly, and may your spirit and soul and body, di ba? May your spirit and soul and body, tatlo, be preserved complete, without blame, at the coming of our Lord Jesus Christ. So, binanggit dito, ang preservation natin ay preservation ng ating tatlong bahagi. Yan din ang sinasanctify. Spirit, soul, and body. Kaya sabay-sabay yan. At alagaan natin lahat ng ating bahagi. Huwag natin pabayaan mapahamak ang anumang bahagi natin. Ang ating katawan, huwag natin pabayaan mapahamak siya. At ang dahilan ng kapahamakan ng katawan ay kasalanan. Kaya ilayo natin siya sa mga kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay nagdadala sa katawan ng kapahamakan. Hindi nyo ba alam? Ang sanhi ng kamatayan ay kasalanan. Kaya ingatan natin ang ating katawan. Ang ating kaluluwa na binubuo ng kaisipan, damdamin, pagpapasya, ingatan din natin na wag itong makontamina. Na napupulyot yan eh. Pagka tayo ay maraming aktibidad, ang kaisipan natin napupulyot. Ang damdamin natin na napapahamak. At ang pagpapasya natin ay nagiging laban sa Diyos. At syempre, ang espiritu natin, naligtas na tayo, na buhay na muli ang ating espiritu, pero panatiliin natin siyang malakas. Ang kalaban naman ng espiritu natin ay kahinaan. Sapagkat kung may mga bagay na hindi ayos, na apektuhan ng espiritu natin, humihina naman siya. Para siyang yung isang gadget na lobat. Hanggang sa pahina na siya ng pahina. Dumidilim na siya. Yung cellphone natin, pag lobat na siya, padilim na siya ng padilim. Kailangan i-charge mo siya. Palakasin mo siya. Amen. So 1 Thessalonians 5:16-19. Always rejoice, unceasingly pray, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the spirit. Amen. So ito naman ay mga pampasigla, mga practices na pwede mong isagawa para masigla yung ating buhay Kristiyano. Always rejoice, sabi niya. Dapat lagi kang nagagalak. Huwag mong palulungkutin yung buhay mo. Kailangan lagi natin pasayahin siya. At siyempre, ang Diyos ang nagpapasaya. Huwag mong ilagak yung kasiyahan mo sa kapaligiran o mga bagay ng sanlibutan. Sapagkat walang tunay na kasiyahan dyan. Sa Diyos lang ang merong kagalakan. Always, sabi niya, always rejoice.
Maski na kulang sa pera, always rejoice. Ang kapaligiran natin, hindi kaaya-aya, always rejoice. Kung minsan yung kalusugan natin hindi maganda, always rejoice pa rin. Amen. Unceasingly pray. Amen. Walang humpay na nananalangin. Kung walang maipanalangin, tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yan din ay isang panalangin. Amen. In everything, give thanks. Everything, give thanks. Huwag lang doon sa mga magagandang bagay na give thanks. Kung minsan, maski yung mga bagay na seemingly hindi naman maganda, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon sapagkat siya ay soberano na kung minsan hindi mo alam bakit niya pinayagan yung mga ganyang bagay. Kalaunan, tsaka mo nalaman, ganun pala yun. Kaso ngayon ka lang magte-thanks sa Panginoon. Maganda, palaging nagbibigay ng thanksgiving to God. Amen. Sapagkat ito ang will ng Diyos kay Kristo Jesus para sa iyo. Tapos yung huling sinabi niya, do not quench the Spirit. Ang Espiritu natin dapat palaging may apoy, mainit, masidhi, at merong zeal. At huwag mong patayin yung lingas. Yun ang ibig sabihin ng do not quench the Spirit. Amen. So magbasa na tayo. God not only sanctifies us wholly, but also preserves our spirit, soul, and body complete. In quantity, God sanctifies us wholly. In quality, God preserves us complete. That is, He keeps our spirit, soul, and body perfect. Amen. Kaya yung inaalagaan ng Diyos, ang buong katauhan natin, halimbawa ang ating kaluluwa, sabi niya, yung kaluluwa natin, sinasanctify niya. Sinasanctify. Ang pagsasanctify ay ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng nagpapabanal na Espiritu. Ito ay ang esensya, kalikasan na banal mula sa Diyos, tinitigmak niya sa ating espiritu, sa ating kaisipan, katawan at damdamin. Sapagkat ang sanctification ay pagtitigmak ng banal na buhay na nanggagaling sa Diyos. So yan yung tinatawag natin pagpapabanal. At ito ay ginagawa niya sa pamamagitan ng espiritu. So sanctifying. Yung sanctification ay ang paraan ng Diyos upang itatag yung ating kaluluwa. Ingatan siya, itatag siya, at gawin siyang perfecto. Tapos yun namang isang work niya ay ang pag-iingat, preserve, iingatan niya ang ating espiritu, kaluluwa, at katawan. Na maging kumpleto at walang dungis pagbalik ng Panginoon. At ito naman ay ginagawa niya sa pamamagitan ng kanyang pagiging soberano. Minsan, hindi mo nararamdaman, minsan nararamdaman mo na ang Diyos ay mayroong pag-iingat sa atin. Iingatan niya tayo. So, ginagamit niya yung anghel para ingatan ka, ilayo ka, hawakan ka, huwag ka mahulog sa mga kapahamakan. Kasi mayroong mga kapahamakan na hindi maganda, nagsasanhi ng aksidente. Kailangan maingatan ng katawan natin dyan. Mga sakit na nanggagaling sa kaaway, kailangan maingatan tayo dyan. At mga tukso, at mga kasalanan na pwedeng maging epekto ng pagkasira at pagkatisod, kapahamakan, nawawala sa buhay eklesiya. So lahat ng ito ay sinasagawa ng Diyos sa atin. Pinipreserve niya tayo. Pinipreserve. Sabi niya, yung preservation daw ay quantity. Yung pag-iingat niya ay quality. May quantity at merong quality. So yan yung sabi sa atin. Throughout the fall, our body has been ruined
Our soul has been contaminated and our spirit has been deadened. So yan yung issue ng fall. Dahil sa pagkatisod ng tao, ang ating tatlong bahagi ay napahamak. Ang ating katawan ay nasira. Nasira ang katawan ng tao dahil sa pagkatisod. Kaya namamatay siya, nagkakasakit, tumatanda. Sinira niya ang katawan ng tao. Tapos yun namang kaluluwa ng tao, ginawa niyang kontaminado. Kaya ang kaisipan ng tao, ano siya kontaminado. Napapasukan ng mga kasamaan. Kuminsan pati kasalanan, nag-uumpisa sa kaisipan ng tao. Ang kanyang damdamin, kontaminado. Ang kanyang pagpapasya, naapektuhan. Kaya ang pagkatisod ng tao, nagdala ng matinding kapahamakan sa buong sangkatauhan at sa tao mismo sa kanyang tatlong bahagi. At ano pa, dahil sa pagkatisod, yung espiritu ng tao namatay. Patay ang kanyang espiritu. Ang mga hindi mananampalataya, patay ang kanilang espiritu. Bago tayo nananampalataya, ang espiritu natin, nandyan pero patay. Ang ibig sabihin ng patay na espiritu, hindi siya activated. Hindi siya functional. Patay siya. Yung mga function ng espiritu natin, hindi gumagana. Meron lang siya maliit, konting parang maliit na damdamin na meron yung ating budhi. Kaya ang isang unbeliever, nakakadama pa rin siya ng tama at mali sa kanyang budhi. Pero mahina na yan. Mahina na yan. Kuminsan pwedeng hindi na niya pansinin. Kaya yan ang matinding kapahamakan na dinala ng pagkatisod. Amen. Amen. In God's full salvation, our entire being is saved and made complete and perfect. For this, God is preserving our spirit from any deadening element, our soul from remaining natural and old, our body from the ruin of sin. Such a preservation by God and His thorough sanctification sustain us to live a holy life, to live as a holy life unto maturity, that we may meet the Lord in His parousia. Amen. So kanina binanggit natin yung kapahamakan na dinala ng pagkatisod. Talaga sobra. Espiritu namatay, kaluluwa naging kontaminado. Ano pa ang kanyang espiritu namatay, ang kanyang katawan ay napahamak dahil sa kasalanan. Pero ito, ang Diyos natin kaya niya i-restore, ipanumbalik ang ating katauhan. At ang una niyang niligtas sa atin ay yung ating espiritu. Kailan naligtas? Nung tayo ay nanampalataya. Nung nanampalataya tayo, yung patay na espiritu natin, na-activate niya, na buhay uli. Kaya mapapansin mo, yung espiritu mo ngayon ay mas iba kaysa nung bago ka nanampalataya. Di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Nung hindi mo pa natanggap ang Panginoon, wala, hindi gumagana yung ating espiritu. Wala siyang damdamin sa Diyos, walang liwanag, walang pagsasalita ang Diyos. Wala talaga. Pero nung nabuhay na muli yung ating espiritu, eto na. Eto na. Nagkakaroon ka na ng salamuha sa Panginoon at natuto kang manalangin, natuto kang magkaroon ng interest sa mga bagay ng Diyos. At natuto tayong maglingkod sa Kanya, sa ating espiritu. At natuto tayong umibig sa Panginoon. At ang ating budhi, malakas na ang pakiramdam ngayon. Ibig sabihin, buhay ang ating espiritu. At kung natutuos natin yung mga negatibong bagay sa buhay natin, malakas ang espiritu natin. May power yan. Meron siyang kapangyarihan. At ito ay dapat alagaan lang natin. At ang Diyos naman ay gumagawa sa atin ng dalawang klaseng pag-aalaga.
Yung isa ay tinatawag nating sanctification. Sanctification. So, ang sanctification ay sinasagawa ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ito ay sa pamamagitan ng buhay at kalikasan niya. Sabagat ang Panginoon na sa Espiritu natin, pwede niyang padaluyin, paapawin ang buhay niya tungo sa ating kaluluwa. At yan ang pamamaraan ng sanctification. Yung pangalawa, preservation, pag-iingat. Pag-iingat. At ito naman ay ginagawa ng Diyos sa ating kapaligiran. Soberano naman ito. Diba? Ginagawa niya lahat ng bagay upang ingatan tayo mula sa mga kapahamakan ng sanlibutan. Kasi ang kapahamakan natin ngayon, ay isa sa kapahamakan natin ay ang kapahamakan sa kapaligiran na sinasanhi ni Satanas, ng kanyang mga kampon, ng mga masasamang anghel, mga demonyo, yan, gumagawa sa kapaligiran yan. Ginagamit niya lahat ng bagay. Mula dyan, kailangan natin ng preservation na galing sa Diyos. Kaya kailangan, lagi ka nananalangin para ingatan ka rin ng Panginoon. Ilayo ka. Di ba? Isa sa mga item na tinuro sa atin ng Panginoon. Manalangin kayo na kayo ay ilayo sa tukso. Ang tukso ay ang isa sa pinakamatinding gawain ng Diyos. Ng mga masasamang elemento. Tukso yan eh. Di ba? Bakit ba natisod ang tao? Kasi may tukso. Ang tukso ay galing sa masamang isa. Gagamitin niya yan. Tukso. Di ba? Ang daming tukso sa buhay natin. Minsan, gusto mong mag-fellowship sa Panginoon, pero hindi ka makabangon. Yung tulog, ang tukso yan. Yung tukso ka na, matulog ka pa. Pahinga ka pa. Maginaw, masarap matulog. Tukso yan. Diba? Kung minsan naman, magmi-meeting ka, tutuksuhin ka. Huwag ka na muna mag-meeting ngayon. Mamasyal ka o mag-cellphone ka. Daming pwedeng panoorin dyan. Tukso yan. Sa itong mundo, punong-puno ng tukso. Minsan, nainitan ka, pumunta ka sa mall. Ang daming tukso. Mga bagay dyan, nakita mo. Eventually, pag alis mo, dami mong gustong bilhin na hindi mo naman kailangan. Tukso yan. Sa kalye, naglalakad ka o nagdadrive ka, mata mo, dami nakikita, puro tukso. Diba? So, yan yung kapahamakan, no, na ginagamit ni Satanas para dalhin tayo sa isang kapahamakan. Tapos mamamalaya mo, bakit ang hina na ng espiritu ko? Kasi nakontaminado ka ng mga tukso. Amen. So, makipag-cooperate tayo sa Panginoon. Kanyang sanctifying work, padaluyin natin. At kung may mga bagay na hindi naman natin kailangan puntahan, sipin, tingnan, huwag na natin gawin yan para maiwasan natin yung mga tukso at lalo tayo maingatan ng Panginoon. Amen. Amen. Okay, so today's reading na tayo. Our spirit is composed of three parts: the conscience, the fellowship, and the intuition. Our spirit is mainly for us to have fellowship with God. When we have fellowship with God, we contact Him. This contact with God spontaneously gives us a sense of God, a consciousness of God. Intuition denotes the direct sense and consciousness that come from God. Through this intuition, we can know whether we are right or wrong. If we are wrong, we will be condemned by our conscience. But if we are right, we will be justified by our conscience. So ito yung espiritu natin. So binabanggit sa atin, ang espiritu natin ay mayroong tatlong bahagi. O pwede natin sabihin, itong tatlong bahaging ito, meron siyang function. So yung tatlong bahagi niya
ay ang conscience, fellowship, and intuition. At yan ay function din siya. Bahagi siya, pero function din siya. Halimbawa, ang conscience, ito ay nilagay ng Panginoon o ng Diyos sa ating espiritu upang magkaroon tayo ng pandama kung tayo ay ayos o hindi. Lalo na sa ating relasyon sa Panginoon. Kapag ikaw ay gumawa ng mali, makakadama ka sa iyong buti ng pagkukondena. Na ang ibig sabihin, ang Diyos kinukondena ka niya sa mali mong ginawa. Hindi ka niya, ina-approve. So, walang approveness ang Diyos. Kaya may condemnation sa ating buti. Yan ay bahagi ng ating espiritu. So, yung pangalawa naman ay fellowship. Ang fellowship naman ay pagkukontak sa Diyos. Pagsasalamuha sa Diyos, kinukontak mo siya. Nakikipag-usap ka sa Diyos. Nananalangin ka sa Diyos. Kinakaugnay mo siya. At nagbubukas ka ng iyong sarili at binibigyan mo rin siya ng daan para magsalita sa iyo. Ibig sabihin, ang fellowship ay parang isang flow, isang agos. Parang sa pamamagitan nito, nadadala yung elemento ng Diyos sa atin. At tayo ay patuloy na nakakatanggap ng mga kayamanan ng Panginoon. So yan ay salamuha. Salamuha ng buhay. Gawin nating intimate yun. Ibig sabihin, matalik yung salamuha mo sa Panginoon. Punong-puno ng katamisan, at ang iyong pakikipagsalamuha sa Panginoon, dapat nasa realm ng buhay. Realm ng buhay. So, yan ay isang pribilehiyo. Ano pa? Yung pangatlo, intuition. Ang intuition naman ay damdamin. Na kung saan, sa pamamagitan ng espiritu natin, pwede tayong tumanggap ng mga information mula sa Diyos. Ano ba yung gusto mo? Minsan, nalilito tayo. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. So, kailangan natin ng gabay. So, yan ay binibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng intuition. Sapagkat sa intuition, involved yung liwanag. Minsan, binibigyan kanya ng liwanag. At ito naman ay involved din ang pagdaloy, pagpapahid ng Espiritu. Kasi ang pagsasalita naman ng Diyos sa atin, hindi naman literal na boses eh. Huwag mong gawin yan, ganito ang gawin mo. Hindi. Ito ay isang pandama ng buhay. Sense of life yan eh. Kaya nangangailangan ito ng pagkilatis. At minsan, kailangan din ng ating kaisipan para ma-interpret mo yung damdamin na binibigay sa iyo ng Diyos. Hindi ka maligaw. Ito ay nangangailangan ng malinaw na kaisipan, na pabagong kaisipan. Hindi isang kaisipan na napulyon. Kapagkat kung nagbigay ng damdamin ng Panginoon, mai-interpret siya ng iyong kaisipan. Dapat kaya niya. At ang isa pang paraan ay ang written word, ang salita ng Panginoon. Mula dyan, nai-interpret mo din yung gusto ng Panginoon. Kaya sama-sama yan. At kung minsan, tumutulong din yung ating kapaligiran para maintindihan mo yung damdamin ng Panginoon. So marami mga lesson, kailangan matuto tayo dito. So lahat ng ito. At ang Espiritu natin, mga kapatid, ginagamit din natin ito bilang organ ng paglilingkod. Maglingkod ka sa Espiritu. Ang iyong kalakasan, ang iyong talino, ang iyong pamamaraan, dapat nanggagaling lahat ito mula sa ating Espiritu. Kaya importante ang Espiritu natin. Huwag kayong malihis dyan. Amen. So yan yung Espiritu. Okay. Amen. The first way to preserve our spirit is to keep it living through proper exercise, to rejoice, pray, give thanks, and to exercise our spirit. When we exercise our spirit in this way, we cause it to be living. Yun pala.
So, paano natin minimaintain ang ating espiritu? Dapat pinapanatili mo siyang malakas. At siya ay maging malakas kung iniensayo mo siya. Kung iniensayo mo, ito ay mayroong mga pagsasagawa. Katulad ng binanggit kanina, okay, rejoice. Ang pagre-rejoice ay pag-iensayo ng espiritu. Oh, Lord Jesus, sinasabay mo ng tawag sa Panginoon. Ano pa? Pray. Give thanks. Lahat na ito ay mga pag-iensayo ng espiritu. Salamat, Panginoon. Minsan nasa puso ka, salamat, Panginoon. Minsan sabihin mo, bakit ka nagpapasalamat? Okay. Salamat, Panginoon. Napagaling mo ang anak ko. Kanina, masama katawan ko. Salamat, Panginoon. Malakas na ako ngayon. At salamat din, gagabayan mo ako ngayon. Salamat, salamat. Hindi tumitigil ng pagpapasalamat. Bagamat, minsan, sa daan, may konting aberya. Salamat, Panginoon. Ganun na lang ang nangyari. Hindi na lumala yung sitwasyon kanina. Salamat, Panginoon. So, salamat, salamat. Amen. At pinakamagandang paraan naman ng pagre-rejoice, umawit ka. Oh, let us rejoice in the Lord evermore. Minsan pag umaawit ka, lalo na dadagdagan yung galak mo. Huwag kayong umawit ng kung ano-ano. Awitin natin yung mga hymno, mga spiritual na awit, nakakadagdag ng kagalakan niya. Papagandahin niya yung buhay mo. At yung iba naman, meron mga audio sa sasakyan, pinapakinggan nila, nakakapaggalak ng kanilang kaluluwa sa Panginoon. So, hindi maganda yung tahimik-tahimik. Huwag ka tumahimik. Kailangan aktibo tayo. Kasi pag tahimik tayo, formal, walang ginagawa, ay pumapasok ang diablo sa buhay natin. Nag-uumpisa sa kaisipan. Kaya active ka dapat. Para yung espiritu mo mapalakas. Papunta ka sa meeting. Sa daan pa lang, umaawit ka na. Nagpe-pray ka na. Pagdating mo sa meeting, release ka na. Ano ka na, na-warm up na. Amen. Do you realize that to be quiet is to keep your spirit in a deadened condition? O, di ba? Pag ikaw ay tahimik, nilalagay mo yung espiritu mo sa isang patay na kondisyon. Mahina siya. If you allow your spirit to remain in a situation of death, this means that you do not cooperate with the sanctifying God to preserve your spirit. Gusto ka niya i-preserve? Makikooperate ka. Tulungan mo na ang espiritu mo ay maging masigla. Mag-pray read. No? Pero na lang, kung matutulog ka na, doon ka lang magpahinga. Pero hindi ka patulog, pray read. Manalangin, magpasalamat. Umawit ng mga masasayang awit sa Panginoon. Pag ganyan lagi ang buhay mo, nako, ang ganda ng itsura mo. Amen. Another way to preserve our spirit is found in 2 Corinthians 7:1. Therefore, since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and of spirit, perfecting holiness in the fear of God. So maganda yung sinabi ng verse sa 2 Corinthians. Sabi niya, linisin natin ang ating mga sarili. Kung may mga defilement, linisin mo yung sarili mo. Paano ba natin nililinis ang ating sarili? Ito ay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Pino-confess natin yung ating mga karumihan, kasalanan, hindi pagiging matuwid, upang tayo ay patawarin at hugasan ng Panginoon ng kanyang dugo. Ano pa? Nilalayuan natin yung mga bagay na hindi dapat puntahan ng mga believer at mga bagay na hindi dapat natin gawin. At mga bagay na hindi natin dapat makita, mga bagay na hindi natin dapat marinig. Ibig sabihin, meron siyang paghihiwalay upang huwag tayo mapahamak. Kaya sinasabi rito, alagaan natin yung ating mga sarili mula sa mga kapahamakan ng laman. Amen. At
maging ang mga kapahamakan ng espiritu. We need to stay away from anything that contaminates our spirit. This is the reason we should keep our eyes from looking at evil things, such as defiling pictures. Yun. So practical ito, alagaan mo yung iyong spirito sa mga bagay na nakakapagpahamak sa atin. Paano mo ba alam na yung spirito mo ay napagpahamak? Humihina siya. Humihina siya. At isa sa paalala sa atin, huwag tayong tumitingin sa mga larawan na nakakapagdala ng kapahamakan. Mga larawan, so naintindihan nyo na yan, may mga larawan na hindi disente. Huwag ka tumingin dyan. Huwag mong intentionally tignan ang mga larawan na yan. No? So sabi niya rito, such pictures defile not only our eyes, but also defile our spirit. Tama na? Kala mo, yung mata mo lang na nadidefile, pero naaapektuhan ng espiritu mo dahil tinitignan mo yung mga ganyang klaseng defiling na mga larawan. Napaka-common itong panahon na ito. Kumisay, mga billboards sa sagwan. Nakikita mo. Munang titigan. Kumisa naman, nanonood ka ng mga telebisyon. Mga defiling yung nakikita mo. Ganun din sa internet, sa panahon na ito, ang dami mga defiling things na nakikita natin. At lahat ito, nagdadala ng panghihina sa ating espiritu. So alam mo na, pag mahina na espiritu mo, hindi ka na makashare sa meeting, hindi ka na makapagpropesiya, hindi ka na makapanalangin, hindi ka na rin makapag-preach ng gospel. At nawawala na rin yung gana mo na gumawa ng pagpapastol, pagbibisita. Bakit? Napahina na yung espiritu mo. Kasi ang ating espiritu, ang ating pinaka-organ para makasalamuha ang Panginoon, makapaglingkod, makagawa ng mga bagay para sa Panginoon. Pag humina yan, wala na lahat yan. Wala na. Pati meeting life mo maapektuhan. Amen. So may testimony dito. In 1933, I visited Shanghai the first time. The church had 2 meeting halls then, quite far from each other. The ride from western Shanghai to northern Shanghai took more than an hour. The first few minutes, I took this ride in the streetcar. I looked around at the various sites on the main street. But when I arrived at the meeting hall, I realized that my spirit was deadened. It had been deadened by my looking at so many things on the street. From this, I learned to close my eyes and pray when taking the ride by streetcar. This preserved my spirit because I learned to preserve my spirit in this way. When I arrived at the meeting hall in northern Shanghai, my spirit was living. I had truly been sanctified in my spirit. Tingnan nyo, si Brother Lee may karanasan din na ganyan. Nung unang pumunta siya doon sa isang lugar, siyempre unang punta mo pa lang, tingin ka ng tingin sa paligid mo habang nakasakay ka doon sa streetcar. Hindi ko alam kung ano yung streetcar na yan. So, habang nakasakay, uy, ano yan? Uy, tingin ng tingin. No? Pagdating niya sa meeting hall, patay na yung spirit niya. At ang dahilan, dahil kakatingin niya sa mga ganyang bagay. Isang marumi ang kapaligiran. Kung ano-ano nakikita mo. At kung ano-ano nababasa mo dyan. Daming mga hindi magagandang bagay na habang nakikita mo, pumapasok sa isip mo, lumilikha siya ng mga imagination na nagpapahina at pumapatay sa espiritu natin. Kaya nung sumunod, hindi na siya tumingin. Pinikit niya yung mata niya, nag-pray siya. Hindi na niya tinignan yung mga bagay na yan. Nung dumating siya sa meeting hall, ang sigla niya, ang lakas ng espiritu niya. May ganyan ba kayong karanasan? Diba? May ganyan ba? Kung minsan yung paligid natin, marumi yan. Huwag mong tignan yan. Maski ako, naalala ko nung nakatira ako sa Angeles.
Sin City yan. Ang daming aliwan dyan. Lalo na yung lugar ng meeting hall. Yung dadaanan mo dyan, yung Field Avenue. Naku, paggabi. Nandyan lahat ng mga bar, club, mga ano. At yung mga babae, naka-display sa labas ng kalye. Sila ay para mga merchandise sa lugar na yan. At nangangailangan ng preservation ng Panginoon. At nung panahon na yun, nagda-drive ako, dumadaan ako dun sa mga kaya isa hindi maiwasan, nakikita mo. Isa ayoko nang tignan. Kasama ko yung wife ko, nagda-drive kami. Pagkat masama rin tignan na nakikita ng kasama mo, nababantayan niya yung mata mo. Kaya iwasan natin yung mga ganyang bagay para yung ating espiritu manatiling malakas. Amen. If you become contaminated by looking at a certain kinds of pictures, your spirit will be defiled, contaminated, and deadened. As a result, you will not be able to pray unless you first ask the Lord to cleanse you from all defilement. I offer this as an illustration of our need to cooperate with the sanctifying triune God to have our spirit preserved from deadness and contamination. So, dito sa mundo, nandyan ang deadness and contamination. At kung hindi tayo maingat, ibig sabihin, napapahamak din tayo. Kaya, yun sinasabi natin, dalawang work ang ginagawa ng Panginoon. Sanctification, preservation, upang kung matagumpay niya maisagawa ito, makumpleto niya yung kaligtasan natin, tayo ay maihanda sa darating na parusiya ng ating Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon. Ingatan mo kami. Patuloy kang gumawa sa amin. Hindi namin kayang ingatan ang aming mga sarili. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyong pagpapabanal. Pabanalin mo kami at patuloy na i-preserba, ingatan mula sa mga kapahamakan. Salamat, Panginoon. Amen.